good PM, kapatid na Felix Robles. Kung talaga o totoo, mga kapatid, na sila yung karugtong ng mga apostol ng Panginoong Hesukristo at laganap na sila, dapat makikita mo na ang mundo o yung kahit lang dito sa Pilipinas, nakikita sana natin na laganap ang kabutihan, laganap ang katwiran, laganap ang hustisya. Pero kung titignan natin sa ating mga gobyerno, sa ating pampublikong lugar, hindi naman laganap ang mabuti. Ang laganap, sa totoong laganap, ay ang mga kasamaan, mga kaibigan. Sa Biblia po, mas gusto ang mga tao yung maluwang na daan. Ayon po dito sa Mateo, tignan ko lamang po, no? Dito sa 13, kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang duoy nagsisipasok. Dito, kung makikita po ninyo, mga kaibigan, kayo'y magsipasok, sabi ni Kristo. Saan? Sa makipot na pintuan. Alam natin, kung atin pong pag-aralan, yung pintuan, yan po yung aral. Aral kasi yan eh. Ang ibig sabihin ng pintuan, aral. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan. Bakit makipot? Kasi maraming bawal, mga kapatid. Bawal ang dinuguan, bawal ang pagpunta sa kalayawan, bawal ang paglalasing, bawal ang pagdrugs, bawal ang pakikiapit. Maraming bawal. Kaya makipot na pintuan. Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang duoy nagsisipasok. Yun daw, maluwang na pintuan, malapad daw ang daan patungo sa kapahamakan. Ano po yun? Yung aral na walang bawal. Yun po yung gustong-gusto ng mga tao. Gusto nila, pagpasok nila sa simbahan, kahit anong suot, kahit anong itsura ng buhok, kahit anong itsura ng damit, walang problema, walang nagbabawal. Sa kanila, mga kaibigan, hindi pinagbabawalan. Pero kung usisain mo sila, questionin mo yung grupo na yan, mga kapatid, bawal naman yan sa amin, sir. May doktrina kami, nasa CCC namin. Bawal po yung ganyang mga kaya tignan po ninyo yung mga madre. Mahahaba ang damit at talagang napakabanal kung tignan. Pero bakit yung mga miyembro po, mga kapatid, hindi pinagbabawalan? Bakit pumasok pa rin sa simbahan kahit nakikita ang pusot, kahit nakikita po yung singit, yung kalahati ng bundok ng Sinai ay nakikita. Hindi naman tinitiwalag. Ibig sabihin malawa, malapad, no? Sapagkat sabi dito sa 14, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nangakasumpong noon. So, maliit lamang po yung mga pumapasok doon po sa makipot na pintuan. Pero yung maluwang na daan, maluwang na pintuan, ay marami pong nagsisipasok doon. Mga kapatid, yan po ang nakakalungkot sa panahon natin, no? Mga kababayan. Pero sa hapong ito, mga kapatid, ano po yung mga bagay na dapat nating maintindihan at maunawaan? Bakit may mga aral sa Biblia na kahit lipas na po ay ipinipilit pa rin? Ang ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid, mga aral na di sinasang-ayunan ng Biblia. Ano po ang mga aral
na hindi sinasang-ayunan ng Biblia sa panahon natin ngayon. Mag-share po ako ng video, mga kapatid, habang hinihintay po natin yung ating mga kaibigan. Ito, kung hindi po ninyo pinapaniwalaan itong video ng kapatid na Eli, nasa sa inyo po, mga kapatid at mga kababayan. Kung hindi po ninyo paniniwalaan, okay lang. Ito, batayan lang natin upang mag-usisa sa mga aral kung ito ay lipas na ba o hindi pa. Ito, mga kaibigan, mga kababayan. Na si Jesucristo po ba ay kumakain po ba ng karneng baboy? Yan po ang unang tanong ko po. PM din, kapatid. Pangalawa po ba, dahil mababasa po ba sa Biblia na ang karneng baboy ay pwede po bang ipakain sa tao? Litra por litra po, kung may mababasa. Maraming salamat. So yun po yung ating pag-aralan. Kung meron po kayong suggestion, meron po kayong gustong ibahagi o tutol sa video ito, maganda po pagkatapos nito ay papasok kayo and then tutulan po ninyo or dagdagan po ninyo, okay lang mga kaibigan. Ipagpatuloy po natin. Ang aral o yung tanong ay nasa Biblia ba na pwede nang kainin ang baboy or bawal pa rin po ba? Alam nyo naman po yung mga may aral na ganito, mga kaibigan, kung sino po sila. Tuloy natin. Alam mo kapatid, yung letra por letra ang sinasabi mo, mali yan. Ang Biblia kasi hindi letra por letra ang kanyang kabuuan. Maliligaw ka pag ang hinahanap mo laging letra por letra. Ikalawang Korinto 3:6. Na sa amin naman ay nagpapaging sapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu. Sapagkat ang titik ay pumapatay, datapwat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. Ayan, kita mo ano? Ang titik pumapatay. Pagka letra por letra ka, delikado kaligtasan mo kapatid. Delikado daw. Kasi ang bagong tipan, espiritual eh. Hindi letra por letra. Yung espiritual, hindi letra por letra yon. Hindi nakikita sa letra yung espiritu. Kaya yung bagong tipan na espiritual, na aral ni Kristo, hindi letra por letra. Pero kung gusto mo ng letra por letra, meron din. Kaya lang, hindi lahat letra por letra. Ang itinatanong mo yung baboy. Ano? Ang karni ng baboy. Kung gusto mo, isama mo na pati taba. Kasi masarap daw yung taba eh. No? Yun naman langgunisa. Wala namang hindi naman masarap pagka walang taba eh. Kaya karne, taba, gusto mo sama mo na rin ng balat. Masarap daw kasi yung sitcharon. No? Balat ng baboy yun eh. Mababasa ba na pwedeng kainin yon? Tingnan natin ang umpisa ng sangkatauhan. Basahin natin ang Henesis. Ganito ang ating mababasa sa 9:3 ng Henesis. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siya niyang dugo ay huwag ninyong kakanin. Sabi ng Diyos kay Noe, nung bata pa ang mundo, bawat gumagalaw na nabubuhay, magiging pagkain ninyo. Ano mo gusto mo, letra por letra? Ay, hahaba ang Biblia. Kung sasabihin ng Diyos kay Noe, ang baka magiging pagkain ninyo. Ang kambing magiging pagkain ninyo. Ang kamelyo magiging pagkain ninyo. Ang baboy magiging pagkain ninyo. Ang tawag sa Kapampangan eh yung kamaro. Ang tawag doon, kuliglig lupa, magiging pagkain ninyo. Ang tipaklong magiging pagkain ninyo. Ang bubuyog magiging pagkain ninyo. Bawat gumagalaw daw sabi ng Diyos kay Noe, magiging pagkain ninyo. Nako hindi mo nadadalhin ang Biblia sa kapal, sa haba. Mabigat na. Kasi kaya nga ang Diyos kung magsabi ng order, general agad
bawat gumagalaw na nabubuhay, magiging pagkain ninyo. Sabi yan kay Noe. Pero pagdating sa Israel, merong choices na sinasabi ang Diyos. Bawal silang kumain ng kamelyo, bawal silang kumain ng baboy, ng walang kaliskis, bawal silang kumain ng talabat, tahong, hipon, bawal. Maraming bawal sa Israel. Nang sila ay papasok na sa lupang pangako. Bawal, maraming bawal sa kanila. Pero nung mag-umpisa kay Noe, wala pa Israel, daan-daan taon pa, libong taon pa, kay Noe, sabi ng Diyos, bawat gumagalaw na nabubuhay, magiging pagkain ninyo. Gumagalaw ba baboy? Gumagalaw. Nabubuhay ba baboy? Yes. Nabubuhay. Kasama baboy doon, kapatid. Basahin natin ang unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang 5. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hinerohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Ang gusto ko pakinggan mo, kapatid, dito, pakinggan mo itong versikulo 4. Sapagkat bawat nilalang ng Diyos ay mabuti. Alam mo ba kahulugan ng salitang bawat, kapatid? Kaya ako sinasabi kasi hindi ka naman Tagalog. Ikaw ay taga Surigao, kaya gusto kong basahin ito sa Cebuano. Basahin natin ang sa Cebuano, ang 4:4. Kay ang tanan nga buhing binuhat sa Dios maayo. Ug walay bisan unsa nga iga sa likway, kung pagadawaton nga may pagpasalamat. Ayon. Kay ang tanang nga buhing binuhat sa Diyos maayo. Kasama ba baboy doon? Tanan Sa Tagalog, bawat nilalang ng Diyos mabuti. Bawat. Nilalang man ng Diyos yung baboy. Nilalang. Bawat nilalang ng Diyos mabuti, walang dapat itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Kaya sa panahon ni Apostol Pablo, ang sabi niya doon sa mga taga-Korinto, basahin natin sa unang Korinto, Kapitulo 10 at versikulo 25. Pakibasa. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Alam mo, sinulat yan sa taga-Korinto, kapatid. Ang Korinto ay isang lugar labas ng Israel. Mga hintil yan. At doon sa Korinto, nung pumunta ako, may tindang baboy doon. Sa palengke ng Korinto. Pumunta kasi ako sa Korinto At tinanong ko yung mga tao ron, ganito na ba talaga kako Korinto nung araw pa? Sabi nila, nung araw andyan yung mga nagiba dyan. Ayun. Meron ako nakita ron mga giba doon sa Acro-Corinthians. Acro-Corinthians, the Old Corinth. Pinakita sa amin ng mga tao ron yung Acro-Corinthians. Ayan, yung mga nagibang mga matatanda ng mga bahay, mga syudad yan sa Corinto. Nagpunta kami dyan ni kapatid na Daniel ngayon, yun daw kanilang tradisyon ay continuous yun. Kaya nandiyan kami noon sa Corinto ng kapatid na Daniel. Pinuntahan ko, interesado kasi ako doon sa lugar na tinatawag na Corinto. Nakita namin yung ruins doon sa Acro-Corinthians na tinatawag.
ang mga tao pala doon, kumakain talaga ng baboy. Kasi hindi naman sila Israelita eh. No? Pakita mo nga yan, i-close up mo. Oo. Acrocorinthos. Ayan. Greek yan eh. It's a place in Greece. Greek yung pagkakasalita na yung Acrocorinthos. Ang ibig sabihin nung sabihin ni Pablo sa mga taga-Corinto, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan, kanin ninyo. Ibig mo sabihin, walang baboy sa palengke ng Corinto? Hindi naman Israelita yan. Sa Israelita, binawal ang baboy eh. Hindi naman sa mga labas ng Israel eh. Kaya natitiyak ko kahit walang letra, kapatid, yung salitang lahat, may kasama baboy doon. Yung salitang bawat, kasama baboy doon. Bawat nilalang ng Diyos mabuti. Walang nararapat itakwil. Katunayan, sa orihinal ng pagkalalang, 1.31 ng Henesis, kapatid na Daniel. At nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha. At narito, napakabuti. At nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. Nakita ng Diyos lahat ng kanyang nilikha. Narito, napakabuti. Meron bang masama ron? Wala. Lahat ng nilikha kasama baboy doon. Oo. Kasama pa nga ahas doon eh. Punta ka sa Kaangeles, yung ahas mabiling-mabili, kinakain. Punta ka sa Balintawak, meron dyan delicacy restaurant na exotic foods. Musang, pusa, kinakain. Ha? Maraming mga pwedeng kainin eh. Nasa sayo lang kung kakain ka ng bayawak. Masarap daw yung bayawak eh. Kasama yun sa nilalang ng Diyos eh. Ako ayoko lang talaga ng bayawak. At ayoko rin ng ahas. No? Kasi hindi naman nakasanayang kainin yung ahas eh, saka yung bayawak eh. Pero kung gusto mo kumain ng butike, pwede rin. Gumagalaw din yun eh. Alam mo bakit? Ay ako sinasabi, kapatid, hikain kasi ako, asthmatic ako, may hika ako eh. Nung bata ako, sabi nung lola ko, gamot daw sa hika yung butike. Ang ginawa ng lola ko, humuli ng butike. Tapos inihaw, tapos ay pinakain sa akin. Nako, nasuka-suka ako, pero kung gusto kong gumaling sa hika, kinain ko yung butike. Hindi naman ako namatay, hindi naman ako nalason. Okay lang. Nasunod ko yung gusto ng lola ko. Ewan ko kung pamahiin yun. Biro mo yung butike, uhulihin, papakain sa 7 butike. Kaya, alam mo, hindi naman nakasama. Kasi sabi ng Biblia, ang bawat nilalang ng Diyos mabuti at walang nararapat itakwil kung tinatanggap natin na may pagpapasalamat. Kaya, para hanapan mo ako, kapatid, ng letra por letra, masama yan. Sino nagturo sa iyo niyan letra por letra? Mali yan. Sa aral ng Bagong Tipan, hindi letra por letra ang aral. Merong espiritu na dapat mong maintindihan. Sa aral, hindi yung letra. Ang letra ay pumapatay, ang espiritu ang nagbibigay buhay. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Sana naunawaan mo, kapatid, na rito. So, maraming salamat, Brother Eli, na mismo ang Panginoon kumain pala ng karne baboy. Yun po ang ibig sabihin mo. Wala akong sinabing ganon. Ang sinasagot ko yung tanong na pwedeng kainin ang karne ng baboy ng tao. Wala akong sinabing si Kristo kumain ng baboy, Mahirap nating ipalaga yun, no? Kasi, ang Panginoong Hesukristo, Hudyo. Hudyo siya. Nagkatawan tao siya sa Israel. At sa mga Hudyo, bawal kumain ng baboy. Bawal kumain ng baboy sa mga Hudyo. Bawal nga kumain ng tahong eh. Hipon, bawal kumain eh. Kaya tinan mo sa Biblia, wala kang mababasa si Kristo kumain ng hipon. Para ipalagay mo ngayon na kumain siya ng baboy o hipon, ikaw na lang ang may konklusyon nun. Ewan ko kung gumagawa ka ng intriga sa akin. Pero wala akong sinabi nun. Sabi ko sa iyo, bawal yan sa mga Hudyo, sa mga Israelita. Baboy, walang kaliskis, walang palikpik, ang kamelyo, ang baboy, ang asno, bawal nila kainin yan eh. Ginagamit lang nila yung kamelyo as beast of burden, pero hindi nila kinakain yan. Yan ang dapat mong maintindihan. Ay, ang sagot ko naman sa iyo, qualified eh. Bawal yan sa Israelita, sa mga Hudyo. Pero sa mga hindi Israelita, hindi sa mga hindi Hudyo, hindi bawal. At pagdating nga ng Panginoong Hesukristo, nung magturo ang mga apostol, tinuro niya sa mga apostol ang ganito. Sa Kapitulo
7 ng Marcos 19, ganito nakasulat. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Ayan. Sabi ni Kristo, hindi naman sa puso pumapasok yan. Pumapasok lang yan sa tiyan. Lumalabas din sa daanan ng dumi, sa puwet. Sa salitang ito, sabi ni San Marcos, nililinis niya ang lahat ng pagkain. Kaya pati yung mga kinukonsider na marumi ng mga Hudyo, nilinis niya ang lahat ng pagkain. Kaya ang possibility, maaaring ang mga alagad nakakain ng mga bagay na hindi nila dati kinakain, pero hindi ko naman gustong ipalagay na si Kristo kumain nun dahil siya'y Hudyo nga. Ayan po mga kaibigan. So, maliwanag po yung ating isa sa mga napag-aralan o napakinggan na yung pagkain ng baboy, panahon pa ni Noe, hindi naman ipinagbabawal yung mga bagay na bawal sa panahon ni Moises, no? Mga kaibigan. Sa panahon lang ni Moises, nagkaroon ng mga bawal-bawal. Kung anong dahilan, bahala na yung Diyos, no, mga kaibigan. Pero dumating yung punto na yan ay hindi na po naging bawal. Sa panahon ni Kristo, hindi na po naging bawal. Kaya lang sa Israel hanggang ngayon, mga kapatid, pinagbabawal pa rin yata yan kasi naging tradisyon na nila na bawal po ang kumain ng mga baboy katulad yung mga pinagbabawal sa lumang tipan, mga kaibigan. Pero nung dumating po si Kristo, ang lahat ng mga iyon, mga kapatid, ayon po dito sa libro po ng Hebreo, kapitulo 9 sa versikulo 10, ganito po ang ating mababasa. Ilagay lamang po natin para makita po, no? Sabi po dito, palibhasa'y palatuntunan lamang na ukol sa laman na iningatan hanggang sa panahon ng pagbabago, gaya ng mga pagkain at mga inumin at sari-saring paglilinis. So yung pagkain ng baboy, pagkain ng mga yung mga bawal doon sa lumang tipan sa panahon ni Moises, may panahon na nagkaroon ng pagbabago, mga kaibigan. At kung kailan po yon, ayon sa Biblia, dito sa chapter 7 ng Hebreo, sa verse 12, ganito po ang sinasabi, mga kapatid. Umpisahan natin dito po sa 11. Ngayon, kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita, sapagkat sa ilalim nito, yung mga Levita ay tinatanggap ng bayan ang kautusan. Anong kinakailangan pang magbangon ng ibang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek at hindi binibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron? So yung pagkasaserdote ng mga Levita tulad ni Aaron ay napalitan. At ang pumalit bilang saserdote ay si Kristo, no? At yung pagkasaserdote ni Kristo hindi po ayon sa pagkasaserdote ng mga Levita. Sa pagkasaserdote po kasi ng mga Levita, mga kaibigan, ay marami pong mga bawal sa pagkain, no? Maraming mga lituntunin na sinusunod. Yun po yung mga sa pagkasaserdote ng mga Levita, tulad yung bawal ang baboy, baka, kung ano-ano pa, yung talangka, yung mga hipon, ano-ano pa yung mga bawal, mga kaibigan. Pero sa panahon ni Kristo, sa kanyang pagkasaserdote ay ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Katulad doon sa pagkasaserdote ni Melchizedek na hindi po ibinibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron. Sapagkat nang pinalitan ang pagkasaserdote ng mga Levita, si Kristo po pumalit, ay kinakailangan palitan naman ang mga kautusan. So, yung mga kautusan ay pinalitan. Kaya
sa ngayon ay okay na yung tinatawag na pagkain sa mga baboy, no mga kapatid. Pero sa Israel hindi pa rin po bawal, no? Bawal pa rin sa panahon ngayon, hanggang ngayon. Pero kahit kakain sila ng baboy, okay lang, walang problema kasi na si Kristo, ang Diyos nga mismo nagsabi dito po sa Gawa Gis, no? Dito sa versikulo 13 na kung saan ito po yung istorya ni Pedro noong inutusan ng Diyos pumunta doon sa bahay ni Cornelio. Si Cornelio po ay isang hentil, mga kaibigan. Ibig sabihin, kung hentil, pwede kasi kakain ng mga hentil ng mga baboy, kumakain sila Walang bawal sa mga hentil kasi yung mga bawal lamang po ay sa bansang Israel lamang po naman yon, no? Tandaan po ninyo yung mga batas, kautusan na pinairal ni Moises sa gobyerno ng Israel, hindi po kabilang yung ibang bansa o yung ibang bayan, yung hindi kasali sa Israel. Tulad ni Cornelio, hindi sakop doon sa kautusan ni Moises, mga kaibigan, kaya hindi po bawal. Ngayon, pupunta ngayon si Pedro sa bahay ni Cornelio. Nangyari, bago po siya pumunta, mayroon pong nakitang pangitain si Pedro. Dito sa 13, sabi po rito, mga kaibigan, mapagpalang hapon po sa lahat ng mga kapatid nating na nanunood at mga nakikinig. Ayan, magandang hapon din sa iyo, kapatid na Leonora Aguas. Okay. Ay tuloy ko po, mga kaibigan. At dumating sa kanya, kay Pedro, ang isang tinig. Magtindig ka, Pedro, sabi yung tinig. Magpatay ka at kumain. Meron pong nakita dito si Pedro kung bakit pinapakain po ng Diyos o tinig si Pedro dito sa 12 para 11 para makita po natin, mga kaibigan, yung istorya. Umpisan natin sa 10. At siya'y nagutom si Pedro at nagnais kumain. Datapot samantalang nanghahanda sila ay nawalan siya ng diwa. So dahil sa nagugutom siya, nawalan siya ng diwa. Ibig sabihin na para bagang na-faint o nahimatay, no? Dahil sa gutom. At nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumababa gaya ng isang malapad na kumot na nakabitin sa 4 na panulok na bumababa sa lupa. So habang siya ay nakahiga, nawalan ng malay, meron siyang nakita sa pangitain mula sa langit na may bumaba, mga kaibigan, na kumot na ang laman ng kumot ay na doon, sabi dito, naruroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa at ang mga nagsisigapang sa lupa at ang mga ibon sa langit. So ito yung mga nakalagay sa kumot, yung mga bagay na bawal kainin ng mga Hudyo, mga kaibigan. At dumating sa kanya, kay Pedro, yung tinig, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Pero sumagot si Pedro at sabi niya, datapwat sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. So nauunawa na natin na sa bayang Israel, hindi talaga sila kumakain ng mga marurumi o mga karumal-dumal. Ibig sabihin, yung nakalagay doon sa kumot, mga hayop na karumal-dumal, mga kababayan, mga buhay na hayop o mga gumagapang, na yun po yung mga ipinagbabawal. Wala po doon yung pwedeng kainin ng Israel o ng mga Hudyo. Kasi kung meron, dapat pinili sana ni Pedro yung
pwedeng kainin doon. Pero ang sabi ni Pedro, datapot sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. So lahat ng laman ng kumot marurumi para sa mga Hudyo. Pero ang muli dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa, ang nilinis ng Diyos ay wag mong ipalagay na marumi. Yun po yung sabi ng tinig, mga kaibigan. So dito ipinapakita na pati yung mga pagkain na marurumi para sa bansang mga Hudyo na ipinag-utos ng Diyos kay Moises, yun ay mga nilinis na ng Diyos. At huwag mong ipalagay na marumi, sabi. At ito'y nangyari maikatlo. At pagdakay binatak sa langit ang sisidlan. Samantalang lihang totoo si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitain. Kanyang nakita, narito ang mga taong sinugo ni Cornelio nang maipagtanong ang bahay ni Simon ay nangagsitayo sa harapan ng pintuan. So, doon sa pangitain, mga kapatid, nagtanong po si Pedro kung ano ang ibig sabihin ng pangitain na yon, mga kababayan. Habang siya po ay nag-iisip, may dumating na isinugo ni Cornelio, pumunta kay Simon Pedro, mga kababayan, para yayain o tawagin na pupunta doon sa bahay ni Cornelio dahil si Cornelio po ay kailangan niyang malaman ang mga aral o salita ng Diyos, no? Salita ng Diyos, sapagkat si Cornelio, kung atin pong babasahin, isa po siyang matuwid na tao, isa po siyang Kristiyano, kasi matakutin sa Panginoong Jesucristo, sa Diyos, mga kaibigan. Pinasundo niya si Pedro, mga kaibigan. Pero bago po dumating o pumunta si Pedro, may unang nagpakita sa pangitain. Mayroon pong unang nagpakita kay Pedro sa pangitain na mga pagkain na ipinagbabawal. Alam niyo po ba kung bakit? Bakit nauna yung pangitain bago po nakarating yung sinugo ni Cornelio doon sa bahay na kinaroroonan ni Pedro, mga kapatid? Alam niyo po ba kung bakit? Ayon sa aking nauunawaan, alam ng Diyos na si Cornelio ay kumakain ng mga pinagbabawal sa Israel. Kapag pupunta po si Pedro doon, mga kababayan, pupunta doon sa lugar kung saan si Cornelio, tiyak na tiyak, magkatay po si Cornelio ng mga pagkain na maaaring karumal-dumal para sa mga Hudyo. Kapag makita po ni Pedro yon, kahit hindi man kakain si Pedro, maaaring mahatulan niya si Cornelio. Nagpatawag-tawag ka pa, tapos kumakain ka din lang ng mga karumal-dumal. Ano ba sa palagay mo sa akin? Baka ganon ang reaksyon ni Pedro kapag makita niya si Cornelio na magkatay ng baka, magkatay ng baboy, o anuman yung katayin, karumal-dumal para sa mga Hudyo, maaaring matisod si Pedro doon kahit hindi man siya kakain, mga kapatid, no, mga kababayan. Kasi sa mga hentil, hindi naman po bawal yung pagkain na yun dahil hindi naman sila kasali doon sa mga karumal-dumal na yun, mga kapatid. Ngayon, para hindi po makahatol, hindi po niya hahatulan si Cornelio, itong si Pedro, mayroon na po unang nagpakitang pangitain sa kanya na yung mga bagay na karumal-dumal para sa mga Hudyo, huwag mong ipalagay, sabi ng tinig, huwag mong ipalagay na
marumi, yung mga nilinis na ng Diyos. Ibig sabihin, nung si Kristo po ay pinalitan niya ang pagkasaserdote ng mga Levita, yung mga alituntunin mga batas, mga kaibigan, ay naging lumipas na at iba na yung naging pagkasaserdote ni Kristo. Kasi ayon na sa pagkasaserdote ni Melchizedek. Na kung saan, sa panahon kasi ni Melchizedek, wala pang mga bawal-bawal, mga kapatid at mga kababayan, wala pa yung mga bawal-bawal. Meron po ba kayong mababasa sa panahon ni Melchizedek na bawal po ang baboy, talangka, hito, at yung mga iba pang mga bawal na pagkain sa Israel? Wala naman, mga kapatid, mga kababayan. Kaya, yung pagkasaserdote ni Kristo ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek, hindi ibinibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron. So, napalitan na po yon, mga kapatid at mga kababayan. Kaya nga nagpakita yung kumot kay Pedro nung siya nagutom at sabi ng tinig, magkatay ka Pedro, kumain ka kasi bawal sa kanila yun eh. Pero kahit kailanman, Panginoon, ay hindi po ako kumain ng mga marurumi at mga karumal-dumal. Pero sagot ng tinig, huwag mong ipalagay na marumi ang nilinis ng Diyos. Bakit? Ibig sabihin, pagpunta ni Pedro doon sa bahay ni Cornelio, makikita niya, parang may okasyon kasi kung babasahin mo yung Biblia ay maraming mga tao doon sa bahay ni Cornelio na kung saan inipon niya para bagang katulad yung mga ginagawa natin kapag mayroon po tayong occasion na ang tawag ng iba ay fellowship or revival, ganon. Yung tawag ng mga iba o convention, parang ganon. Inipon po ni Cornelio lahat ng mga taga roon, and then syempre natural nagkatay sila ng mga pagkain o ulam, no? Maaring isa sa mga kinatay nila doon ay mga karumal-dumal, kaya pinangunahan na ng Diyos na kapag makakita doon, at least nasabi na sa kanya na huwag mong ipalagay na marumi yung nilinis na ng Diyos. Mga kababayan, huwag mong ipalagay, Pedro, na marumi at karumal-dumal yung mga bagay na nilinis na ng Diyos. Kaya nung napunta roon, nakipagsalo-salo si Pedro Kung basahin mo yung istorya dito sa Acts chapter 10, chapter 11, 12 hanggang 15, mga kababayan, mababasa mo doon, nung nakita yung mga Hudyo na si Pedro ay pumunta sa mga Hentil, question mga kaibigan Kasi alam ng mga Hudyo na yung mga Hentil, kapag mayroon silang okasyon, magkatay sila ng mga bagay na karumal-dumal sa mga Hudyo. Pero at least hindi na po natisod si Pedro dahil pinangunahan na ng Diyos, pinakitaan na ng Diyos si Pedro ng mga bagay na nakalagay dun sa kumot, na yung mga bagay na marurumi, wag mong ipalagay na marumi ang mga nilinis na ng Diyos. Yun po ang sabi, mga kababayan. No, so sana po makita natin na ito ay hindi na po bawal sa Kristiyano. Yung mga nagtuturo pa rin ngayon na yung mga bagay na yun ay bawal, heto ang sabi ni Pablo, mga kapatid, dito sa unang Timoteo 4 sa versikulo 1, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng demonyo. Ano ba yung aral ng mga demonyo, mga kaibigan? Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hiniroan ng kanilang
mga sariling budhi na waring bakal na nagbabaga. Ito yung aral ng demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga sampalataya at nangakaalam ng katotohanan, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat. Maliban lang kung ayaw mo, di wag mong kainin, no? Kung talagang ayaw mo. Pero hindi po utos sa bagong tipan na bawal po yung mga lamangkati. Yung mga lamangkati. Isa yan sa mga nakita natin, mga kapatid, na hindi na po ito ipinagbabawal. Kaya tayo po ay wala tayong aral ng katulad sa aral ng demonyo na ipagbawal pati yung pag-aasawa. Alam nyo, yung bawal sa pag-aasawa ay isa yan mitya, no? Mitya ng pakikiapid. Kasi kapag wala kang asawa, maaari kang makiapid niyan. Dahil yung mga lalaki, mga kababayan ay hindi mo mapipigilan yan. Kaya nga yung mga grupo na walang asawa ang kanilang mga ministro ay delikado nga eh. Yung mga may asawa nga ay nakikiapid pa, lalong-lalo na yung mga pagbawalan mo mag-asawa, mga kaibigan. Ngayon, pati yung pagkain sa mga lamangkati, pinagbabawal pa rin, mga kaibigan. Pero sa Biblia po, ayon po dito sa talata ng Hebreo, kapitulo 8, sa versikulo 7, ganito po ang sinasabi dito sa talata, mga kapatid. Sapagkat kung ang unang tipang, yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ng ikalawa. Yung lumang tipan po pala, yung unang tipan, ay naging may kakulangan. Kaya kung wala sanang kakulangan, hindi na sana inihanap ng pangangailangan ng ikalawa. Sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinabi niya, narito, dumarating ang mga araw, sinabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Huda. Ito para sa mga Israel, itong mga salitang ito. Kasi sa kanila po yung mga lumang tipan. Tayo naman, mga kapatid, yung lumang tipan, yung mga batas ni Moises sa bansang Israel, ni kailanman hindi tayo kasali doon mga kaibigan Hindi tayo kasali doon. Ang mga hintil hindi kasali doon. Ang mga Israel lamang po. Kaya yung mga kautusan ni Moises sa bansang Israel, wala tayong kinalaman doon. Kaya dito sa Hebreo kapitulo 8 sa versikulo 8 ay hindi kabilang dito ang mga hentil. Pero yung ipinalit doon sa unang kautusan o lumang tipan, mga kababayan, yung ipinalit na bagong tipan, kasali na tayo ron, no? Hindi ayon sa tipan aking ipinakipagtipan sa kanilang mga magulang ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto, no? Sapagkat sila'y hindi na natili sa aking tipan at akin silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon. Kasi yung mga
inilabas ni Moises doon sa Ehipto na mga tao, mga kaibigan, Israel, na nabilanggo doon, inalipin ni Paraon, inilabas ng Diyos mula doon sa Ehipto, dinala sa ilang, at doon sa ilang, nagkaroon po ng mga alituntunin, ginawang bayang Israel, yung lumabas sa Ehipto, dinala sa ilang, ginawang isang bansa na tinatawag na bayan ng Diyos o bayang Israel. At doon nagsimula sa ilang yung mga bagay na panggobyerno Israel. Yung mga alituntunin sa Israel, walang kinalaman sa ating mga hentil. Hindi tayo kabilang doon. Tayo ay hiwalay, sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid, dito sa libro po ng Efeso, hindi tayo kabilang doon sa Israel. Sa 2:11, ganito ang ating mababasa. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una mga hentil sa laman. Tinatawag na di pagtutuli. Niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman. Kaya nga sa Israel ay may pagtutuli, pero sa mga hentil ay hindi po sila nagpapatuli. Kaya meron kang makikitang bansa hindi natutuli. Pero sa Pilipinas, mga kapatid, ay naging sa atin yung pagtutuli. Nagtataka lamang po ako bakit naging sa atin yung pagtutuli, no? May sabi-sabi kasi sa mga lumang history na ang Pilipino daw ay yun daw po yung mga kamag-anak or lahi ni Joktan. Lahi ni Joktan, mga kaibigan, na kapatid ni Peleg yata yung kapatid niya. So, di ko sigurado, no? So dito, mga kaibigan at mga kapatid, tayo, kapag hindi ka kabilang o wala ka dun sa Israel, hentil ang tawag sa iyo. Hentil. Tinatawag na di pagtutuli. Niyaong tinatawag na pagtutuli sa laman na ginawa ng mga kamay. Nang kayo ng panahon, yaon ay mga hiwalay kay Kristo. Kaya nga hiwalay tayo sa aral ng Diyos noon na mga di kabilang sa bansa ng Israel. Yung mga alituntunin sa Israel, hindi tayo kabilang doon kahit kailan, mga kapatid. Hindi tayo kabilang doon. Hiwalay tayo. Hindi tayo kabilang sa bansang Israel. At mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Hindi tayo kabilang tungkol sa tipan, yung tipan na para sa mga Israel, hindi tayo kabilang doon. Nagtataka lamang po ako bakit idinidikdik ang mga iba, yung tipan sa Israel, idinidikdik sa mga hentil, mga kaibigan, mga kapatid. So, hindi tayo kabilang. Datapwat, ito na, yung bagong tipan. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. So si Kristo po ang gumawa ng tipan para sa mga Kristiyano, yun, naging kabilang na tayo. Bagamat tayo ay malayo at hiwalay sa mga Hudyo, mga kaibigan, ngayon, wala nang Hudyo-Hudyo, wala nang Griego-Griego, mga kapatid. Iisa na tayo sa dugo ni Kristo, sapagkat siya, si Kristo, ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa, yung Hudyo at saka hentil, at iginiba ang pader na nasa gitna ng pagpapahiwalay. Di ba mayroon pagitan dati ang hentil at saka Hudyo? Pero si Kristo po ang gumiba nun.
Ibig sabihin, wala nang Hudyo-Hudyo, wala nang Griego-Griego, wala nang Hinti-Hintil. Iisa na po. Na inalis ang pagkakaalit, magkaaway kasi dati ang Hintil at saka Hudyo eh. Sa pamamagitan ng kanyang laman. Kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa, Hintil at saka Hudyo, lalangin sa kanilang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. So maliwanag na po mga kaibigan na yung lumang tipan na si Kristo po ay yun na yung nasusunod sa Kristiyano. Kaya nga yung aral ni Kristo sa Israel ay yun din ang aral para sa mga Hintil. Anong katunayan mga kaibigan? Gawa 10:34, sabi po rito, at binuka ni Pedro ang kanyang bibig nung nandun na kay Cornelio, mga kaibigan. Pinangaralan na ni Cornelio. Binuka ni Pedro yung kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko, sabi ni Pedro, na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Kasi sa lumang tipan, yung mga Hudyo, parang marumi para sa kanila yung mga Hintil. Itong mga Hudyo lang ang mga malilinis para sa kanilang kapakiramdam. Pero nung nakita po ni Pedro na ang Diyos ay hindi po nagtatangi sa mga tao, kaya sabi niya dito, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, kasali na Pilipinas dyan. Siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa Kanya. So wala nang Hudyo, hindi na lamang po Hudyo ang chosen o katanggap-tanggap sa Diyos. Miski na mga Hintil, mga kaibigan, basta gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap na sa Panginoon. Ang salita na kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel o yung aral, kaligtasan para sa mga Israel na ipinangangaral ang ebanghelyo ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo, siya'y Panginoon ng lahat. Ibig sabihin, kung ano po yung aral sa mga Israel ngayon, sa pagka-Kristiyano, yun na din ang aral sa mga Hintil. Yun po ang maliwanag po dito. Talastas ninyo ang salitang ito na hayag sa buong Judea, magbuhat sa Galilea, pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan. Sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahiran ng Diyos, ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot, na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo sapagkat sumasa Kanya ang Diyos. Maliwanag po mga kaibigan at mga kababayan na ang Diyos po ay hindi po nagtatangi. Kung ano po yung ipinangaral ng mga apostol tungkol sa kaligtasan doon po sa lumang tipan, doon po sa mga Hudyo, yun din ang ipinangaral sa mga Hintil. Iisa na po tayo, anak na po tayo ng Diyos. Kung ang Israel ay chosen nation nung araw, ngayon hindi na lamang po ang Israel, kundi lahat ng mga bansa na may takot sa Panginoon ay consider na chosen people of God. No? Magbasa po muna tayo ng mga komento po ninyo, no?